Marlene Josa, okay na? Kanina pa, di ba ako ngayong unang dumating, tapos na kayong mahuhuli. Ano pa tayo ng mga chika? Hindi talagang namuhuli lang yung si OG para lang. Ako yung unang dumating. At ang gusto mong naka-play na talaga siya. Ako yung nagbukas sa inyong pinto. Ako pa yung Recording. malili. Talaga ba? Hello mga ka-happy, dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ito naman po si Farmer Lady, yung Alaska Boy. At ito naman po si Josa Popo. Alam ko po si Oliver Cagliari. At ito naman po si Papa Osin Odriguez. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ah! Chika mo na, dali. La 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 la. Ichichika na namin, dali. Naku, nauna na si Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Oo, siya yata naka-scoop. Ha? Oo, nahuli na si Zaldico. Ay, oo nga. Oo. Siya yung nag-post sa kanyang official SOCMED account sa Facebook Yes, na, na no? may 7.4 million Tapos followers. dinukot na ng ano. Ng mga news online. Oo. Ayan na ang mga susunod na mga balita. Ano naman? Oo. Yung sinasabi ng iba, naku, scripted lang yan. Ano na kaya ang next script? Ay, I'm sure marami na naman ang sasaw-saw dyan. Naku, lahat na lang naman talaga sumasaw-saw. Kahit, at talaga nagparinig ka pa, tayo nga sumasaw-saw. Nakakaloka ka. Diba? O anyway, eto na mga ka-update, tumutok lang kayo hanggang ending ng vlog na ito ha, dahil mananalo kayo ng 1,000 worth of Ultra Mega Gift Vouchers. May secret code lang akong ibibigay sa ending. Malay mo ha, ikaw na ang magwagi. O, tutok lang. Pag-usapan na natin yung mga balita. Alam mo, puro puro pamilya. oo nga. Ang mga issue ngayon. Correct. How time flies. Yeah. Yes. Grabe. 1 year na palang nawawala at namimiss natin si Ate Gaya, no? Yes. Ang bilis, no? Oo. Grabe. O, nakakaloka nito. Parang may sa pantaha yung mga tao na nag-aaway-away ang magkakapatid na Lotlot de Leon at Ian de Leon. Oo, Nay. Kasi nga, di ba, yung si Ian daw, nag-organize ng mass. Oh. Ng babanglok sa mass. Oh. Para sa kanyang ina, doon sa harap ng puntod nito, sa libingan ng mga bayani. Aha. Pero wala doon yung mga siblings niya. Wala si na Lotlot? Wala. Naku, nakakasama ni Lotlot yung mga kaibigan niya. Lotlot and friends. At the same time, meron din si Lalotlo at yung mga kapatid niya. Yes. Sila ba yan? Oo, nasa Kasabay ng mass Ah. doon sa isang church. Okay. Diba? Sino yung kasama ni Lotlot? Kasama niya si Mate at si Kenneth. Tapos bisita nila doon si Inang Maria, Maricel Soriano. Okay. Oo. Tapos ito naman daw si Kiko. Dumating naman daw sa libingan ng mga bayani nung tapos na yung mass tsaka nag-alisa na yung mga media. Nag-moment. So hindi mo nga talaga na maalis na isipin na baka may something. Kasi ba't hindi sila sama-sama sa isang misa? Kaya nga, di ba, nagtataka nga, ba't wala yatang coordination between the siblings? Does it have something to do with the interview ni Ian? Na ano? Yung dun sa... Eric Cohison? Oo. What about? Because Aha. tahimik tuloy si Josa. Oh. Nakikinig ako para may contribute ako. Because- Para makasali ako sa kwentuhan. Because doon nga, parang kinlaim kasi niya na he's the lone heir of his mom. Pero part doon ng responsibility niya, yung pag-manage ng mga naiwang ari-arian siguro, pati yung mga... Yung Nor Enterprise. Yung tsaka yung yung foundation, Foundation, 'di ba? oh, tapos? Na umbrella na yata ngayon sa isang corporation na one-man corporation or one-person corporation. Yung OPC. OPC. So ngayon, yun nga daw na. So parang siya ngayon yung namamahala ng mga, siguro pati yung mga royalty, ng mga kanta ni Ate Guy, ng mga totoo. pelikula, ganyan. Bilanggit niya kasi doon na part ng responsibility niya yung close coordination with his siblings. Yeah. No, ito naman ngayon yung nung nirelease nung lawyer ni Ate Lotlot. Sino mas matanda sa inyo? Ha? Kapatid mo? Si Ate Lot kasi Akala ko si Lot na magkapatid kayo. Leon. No, si
si Ate Ate kasi. Lot. Oo. Yan, gano'n. Kasi Oo. nga nakatrabaho ko si Ate Lot sa Missing 8, sa On The Job, Oo. di ba? Oo. So, yun. Oo. So, nag-release ng statement yung lawyer niya. Anong sabi ng lawyer? Eto nga na, sinabi na susulat, oh. Basa. Ms. De Leon was not in any way and in any capacity involved or consulted in the establishment of a one-person corporation for both a foundation and an enterprise in honor of Ms. Nora Honor, which Mr. Ian De Leon has mentioned in his interview. In fact, it is our view that the foundation cannot be established through an OPC legally. Any statement of attribution to Ms. De Leon is misleading and a false representation. So, hindi doon nag-participate si Ms. Lotlot doon. To our client's knowledge, there is no last will and testament executed assigning sole administration and authority to the estate of their mother. She has stepped away completely and this was a conscious and respectful decision after Ian De Leon chose to take full responsibility for all legal matters. At hindi daw after any inheritance nor seeking for any gain attached to the estate and legacy of her mother, si Miss Lotlot De Leon. At dahil nga daw dito na, it was deeply hurtful and difficult to understand on Lotlot's end when Ian had denied any knowledge of the foundation after it was made public through its official Facebook and YouTube channel. Naku. Nakakalusot naman yung mga pangyayari. Oo nga. Pero sumagot si Ian dyan, di ba, na no personal motive daw, na siya yung naging sole administrator ng kanilang heir. No personal motive daw siya, sabi niya. Hindi siya pinag-uusapan yun, hindi ako makarelate. Ha? Kasi English siya. Parang lumalabas na talaga hindi sila coordinated. Parang sinasabi ni Lotlot na, o Ian, o ikaw magaling, hindi ikaw na. Grabe mo ito si Hindi talaga yun. Pero alam mo, Tito, narinig ka ng lawyer. May sinabi dyan. Ano sabi? Eto sabi na yo, Miss De Leon has remained silent before out of respect for their mother and to avoid further conflicts during an already difficult time. But that silence has been misunderstood. Our client will not allow her name to be dragged into something she is not a part of or used in any way that does not reflect the truth. Hindi kasi, ang sinabi ni Ian, alam daw ng mga kapatid niya yung kanyang ginawa. Yes. So, taliwas yun dun sa statement na binigay nga ng lawyer. Ni Lotlot. Oo. At saka siguro nga din, kung halimbawa wala ka nga namang knowledge, hindi wala kang kalam-alam doon, tapos biglang kasama pala yung pangalan mo, baka ayaw mo lang naman din na, teka lang muna, answer ako dyan, kung anong mangyari dyan or anong ginagawa niyan, ba't kasama yung pangalan ko? Sinasabi nila na si Ian ang may karapatan kasi siya yung totoong anak, dugot laman ni Ate Guy. Pero na pag legalidad ang pinag-uusapan, di ba? Pag Hindi. legally adopted yung mga bata, meron din silang karapatan. Hindi Dun sa- meron din sila, hindi. Meron talaga silang karapatan kasi legally adopted yan ni Ate Guy at ni Brother Bo. Kaya De Leon si Lotlot. Yes. Even si Matet, sina Kiko, sina Kenneth, De Leon din yata ginagamit. O kung ganun na, bakit i-claim ni Ian na siya yung sole heir? Ayun na nga. So yun ang nagtataka yung ibang tao. Kaya siguro ayaw na rin makialam ni Lotlot. At sinabi na rin ni Lotlot na hindi ko hahabulin ng kahit ano from their mama. Oo, so wala siyang habol. Pero masagot si Ian, ma. Ito, Ay, naka-ready siya. Alam mo yun, gusto ko yung mga resourceful yung nasa likod. Yes. Oo. Sumagot siya, ma, Ano sa sabi? statement ng lawyer. Oo. I respect my siblings a lot, and under the law, I hold the responsibility to do this first and foremost. It's not mainly for a show. It's not mainly for fame. Not because I'm the sole heir, not to brag about it. But of course, I hold the responsibility to do this in their favor. And of course, to uphold the enterprise on its own. It's not an exclusion of my family politics. My responsibility here is not to exclude them or erase them from any family relationship. Pero andun pa rin yung sole heir. Oo, doon sa sinabing soul heir, so parang pinamumukha ni Ian na siya ang dugot laman ni Ate Guy at hindi siya ampon. Grabe yung mga interpretasyon ni, ni Oliver. Oo. Paalis na lang yan, pa-US na lang yan. Parang nag-iiwan siya ng bakas. Di ba nagtatalo-talo tayo dun sa dugot laman at sa legally adopted? Yes. O bigla ko naalala si Nicole. Nicole Hiala. Gaga. DJ. Hindi, Jay. Hindi, Jay. Siya yung pinakasikat na Nicole dito. O Nicole Kidman yung
nasa Amerika. Hindi nga, makinig ka nga, Josa. Nakakaloka ka. Hindi nga, bigla ko nangaalala si Nicole. Sino Nicole na yun? Yung legally adopted ni Tito Dolphy at ni Shasha Padilla. Oo, pero merong totoong anak si Tito Dolphy at si Shasha, si Zia, di ba? Oo, tama. So yung legally adopted should get the 50% ng lahat ng naiwan ni Dolphy. Wow. At doon sa natitirang 50% ay kasama pa rin doon si Nicole. Oh. Kahit ito yung mga tunay na anak ni Tito Dolphy. Sina Eric Quezon, Epi Quezon, Sally Quezon, yan. Kinausap ni Eric si Nicole. Baka pwedeng equal sharing sila. Na hindi nagdalawang salita o nagdalawang isip si Nicole at ito agad ay ibinigay niya. Kasi para kay Nicole, yun lang tumayong tatay niya, si Tito Dolphy, ay napakalaking bagay at napakalaking pamana na sa kanya. Oh, yung in-acknowledge siya. Oo. Kaya sobrang hinangaan ng magkakapatid na Epi, Eric at iba pang mga more than 18 yata na anak ni Tito Dolphy. Ay yung pakiusap nila na hindi naman sila nabiko. So feeling ko dito, talaga naman may karapatan si Lotlot, may karapatan si Matet kasi legally adopted sila ni Ate Guy. Hindi na rito pumapasok yung sino bang dugot laman ni Ate Guy. Kaya feeling ko, hindi lang dito nag-trigger yung gap ni Lotlot at ni Ian. Kung may gap man sila. Alam mo, hindi naman magsasagutan yan at wala namang papasok na lawyer dito. At saka hindi magkakadoble ka. Oo, kung sa umpisa pa lang, ayos na yung magkapatid. Oo. Hindi na naging issue to. Hindi rin Before pa may iringan na sila. kaya nga, si Lotlot nga, talagang tumatangging magpa-interview. Ayaw niya kasi masaktan yung kung sino man sa pamilya. At naniniwala si Lotlot na ang problema ng pamilya ay hindi na dapat pang isa na sa publiko. Bakit nagsalita pang lawyer niya? Siguro, kasi nga ayaw ni Lotlot na magsalita. O di lawyer ko na lang na wala naman siyang hinahabol, ayaw lang niyang madrag yung pangalan niya. Kung gusto mong i-take over o kung gusto mong pamahalaanan ni Ian, yung mga ari-arian, yung mga Nora Honor Enterprise at yung Nora Honor Foundation at yung mga royalties na matatanggap sa mga songs ni Ate Guy. Madami-dami ba yun, Nay? O marami yon. Lalo na pag yung pearly shells, no? Di ba? Oo, Yun, yun ang pamoso ni Ate Guy, eh. Really shell from the ocean, Wow. shining in the sun. The fun. Tiny bubble in Hawaii. Ayun. Narinig ko yun. Ayun. So anyway, ay nako, sana magkaayos. Ayun! Magic Pwede na word. tayong lumipat sa next topic niya. Narinig na Sana natin, magkaayos si Lotlot at si Ian. Hindi, At the end totoo of the naman. day, magkaibigan sila at itinuring naman talagang nakatatandang kapatid ni Ian, si Lotlot. Si Lotlot ay sinasaluduhan ko dahil alam mo yung ayaw niyang makasakit ng kapatid. At ganun niya kamahal ang kanyang mga kapatid. Kahit hindi sila magkakadugo, OA si Lotlot bilang ate. Dahil nga busy-busy si Ate Guy nung kasagsagan ng kanyang career, parang si Miss Lotlot yung tumayong nanay sa mga nakababatang kapatid niya. Oo. Ito naman hindi magkakadugo, pero alam mo yung magkakaisa ng damdamin. Ay. Magkakaisa yung itinatakbo ng isip at puso. Oh. Itong mga kapamilya workers, kapamilya employees. Yes. Pati mga artista na eh. Pati yung mga artista ay talaga nagsasalita sila bilang Yes. pagtatanggol, bilang depensa sa issue Yes. na yung ABS-CBN ay gusto nang ipasara ng isa sa mga Lopez. At nagpahayag na yung si Sir Gabby Lopez na by hook or by crook, parang ganun na talagang babangon at lalago ulit ang ABS-CBN. Yes. Oo, nandun naman tayo sa katotohanan na talagang nung hindi ginawad yung prangkisa dahil nga na-politika ang ABS-CBN, alam natin lahat yun. During pandemic pa na kailangan ng mga balita ng mga tao, yung mga Lopezes ay parang nag-aaway na rin sa loob. Kaya naman si Sir Gabby, bilang mahal niya yung mga kapamilya, workers, employees, mga 4,000 pa ang pinasosweldo ng ABS-CBN. Aminado naman ng mga taga-ABS na talaga naghihingalo kami pero hindi kami sumusuko. Lumalaban. Lumalaban kami. Hindi pa rin para bawasan namin yung kalidad Yeah.
ng mga shows na ginagawa namin. Kaya kung mapapansin natin, di ba, kapag nanonood tayo ng mga ABS-CBN shows, alam mo, parang nanonood ka rin sa dati pang ABS eh. Correct. Oo. Parang mas grabe pa nga ngayon eh. Dahil nung kay Direk Coco, di ba? Yung sa Batang Quiapo, number one. yung mga action scenes, yung Diba? mga grand na mga eksena, Di ba? ginastusan. At saka Hindi yung tinipid. dito sa abroad pa nagtitaping. Oo. Pati showtime, di ba, na nangungunang noontime show. Hanggang ngayon pa rin ba, Tito OG? Lalo na ngayon wala si Vice. I suppose. Kasi may I suppose. Di ba? Yung mga dekalidad na shows pa rin ang inihahain ng ABS-CBN. Yes. At sila naman ay aminado na kailangan pa rin namin ng tulong ng ibang tao. Kailangan pa rin namin ng tulong through merging with the other networks. Doon nga nabuhay yung relationship ng ABS sa GMA, ABS sa TV5, tsaka sa All TV. Talaga namang kahit gumagapang sa hirap ang ABS-CBN ay alam mo yung nakakommit na sila sa taong bayan na bibigyan namin kayo ng good shows, ng mga palabas na alam nyong galing sa ABS-CBN kahit pa ang katotohanan ay gumagapang at talaga namang hikahos. Hindi pa rin naman sumusuko yung mga kapamilya nating viewers. Nagkakaroon sila Yes. ng mga star-studded concerts abroad. di ba? Oo, tsaka yung, di ba? Oo. At saka na yung pinaka-height niyan, kahit na naghikahos, tumutulong pa rin ng ABS-CBN lalo na pag panahon ng sakuna. Exactly. Diba? Oo. Pag may bagyo, may mga natural calamities, nandyan pa rin sa forefront yung Sagip Ka Pamilya. Tsaka nagbibigay sila ng gamot sa ubo. Diba? Pag may mga inuubo. Alam mo, pumila ka doon. Wow! Sa labas. Sinabihan ka ni Tamerlane. Yung manager mo yan, Tamerlane. Oo. For his own, ano naman yun? Good. No. Eh, sinisipa mo na ako ngayon. Porque nasa blood versus Judy. Ay! 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 Oo. Nakaganyan ka din ba doon? Wala, Hindi naman natin alam kung ano pa yung nasa likod ng awayan ng mga Lopezes. No? Yes. Pero, syempre, nakakatuwa na maraming mga artista, lalo na yung mga kapamilya stars, mga star magic artist, ang talaga namang nagbibigay rin ng kanilang statement Yes. bilang pagtatanggol, bilang pagmamahal nila sa ABS-CBN. Yes. At isa na ako doon Yes. na nabigyan ng oportunidad ng ABS-CBN na makilala bilang si OG Diaz Yes. since 1992. Yes. Oo, kaya sobrang love ko ang ABS-CBN hanggang ako ay humihinga. Yes. Ganun yun, di ba? Kaya sana patuloy pa rin natin suportahan ang ABS-CBN, lalo na sa mga brands, sa mga agencies na gustong bigyan ng commercial load ang ABS-CBN. Yeah. Para patuloy pa rin tayong makapaghain o ang ABS-CBN makapaghain ng magagandang shows para sa mga Pilipino. Pero Nay, di ba, sinabi naman ng mga executives din ng ABS-CBN na kahit na lugmok ang ABS-CBN, for the past few years, it has shown continuous growth, di ba? Oh. At yun na nga, Mamaloy, Oh. yung isang executive ng ABS-CBN nag-post. Ay, ganito? Gaga! Anong post? Sabi mo nag-post. Sige. Post. Anong post? Ganyan di ba yung blush on? Gusto mo mga outpost ka dyan? O, ano nga ito? Ano nga? Anong Pinost. post? Galing yan sa ABS-CBN PR. Oh, ang Yan. sabi. Post ni Miss Elaine Uy Kasipit, siyang ABS-CBN Head of New Business and Digital Services. Oh, ano sabi? Presents that ABS-CBN digital growth at the YouTube is the next era of growth event. Doon niya sinabi. Ng ABS-CBN YouTube content includes Biniverse, One-on-One, The Four Bad Boys, and the Kapamilya live streaming. ABS-CBN has successfully transformed into digital-first content company boasting over 50 million YouTube subscribers, Wow. reaching 300 million followers on Facebook as of 2026. Wow. Digital advertising grew by 32% in quarter 1 of 2025. Wala pa silang license nun, di ba? Oh. Driven by I Want TFC and YouTube, helping the company narrow financial losses while pivoting from traditional broadcasting. Yun nga. At yung mga number 1 daw dyan ng mga shows ay yung Batang Quiapo at yung Showtime. Yan. Wow. Gusto ko, Batang Quiapo. Oh. Gusto mo, tinala nandyan tayo. Ayan. Wala tayo, paano na kayo? Yan. Ha? Wala yung
yung batang Quiapo na yun, Diyos ko. Ha? Ay, Paano na kayo? Ha? Paano na yung batang kaya? Kayo. Huwag kang mag-ilusyon. Paano na pala kayo? Paano na yung ano na yan? Para nung ikaw nagpataas, Diyos, ano? Ay, di ba ako? Ano sasabihin ni Direk Coco niyan? Di ba ako? Yung pinagsasaklasakan ako doon. Ay! Malay mo, totohanin ng this time. Basta alam mo, pag nakita ka ni Coco, yayakapin ka niya ng mahigpit. Yeah. Sa leeg. Yan! Bear hug. Anyway, ayan, sana Power magkaayos, no? Sana magkaayos yung mga Lopezes. Gusto yun ko maintindihan kung saan nanggagaling si Piqui Lopez at si Sir Gabby Lopez. Eh, di ba? Andito lang naman tayo para mag-pray na sana magkaayos sila at sana ay huwag namang itiklop ang ABS. Bahagi na yan ng bawat buhay ng bawat tao. At saka yan na yung legacy ng Lopez Yes. family sa buong Oo, Pilipinas. exactly. At saka Tito Oji, napansin ko, kaya siguro ipinaglalaban niya ng mga head ng ABS-CBN dahil ang dami rin naman mga Pilipino na nakikipaglaban. Oo. Yung mga ordinaryong tao nga nakikita ko nagpo-post na parang Oo. party sila ng kapamilya. Oo. Oo, nakakatuwa. Eh, ikaw Tito Oji, nag-post ka na rin ba? Oo. Ay! Oh, Ay! na back to you ka, di ba? Ayan, diba? Ano naman? Mas effective yun. Na back Ang to you. ganda, anong, parang dyan maaaprubahan na talaga yan. Mawawala na yung away-away na yan. Ayan. Basta, Pamilya. alam naman ng ABS-CBN na Kaya. talagang kung sa pagpapatuloy ng ABS, andyan ako lagi nakasupport. Yes. Diyos ko, nagpa-picture na nga si Tamerlane tsaka si Oliver dyan, oh. Ang likod nila ay yung tower ng ABS-CBN kasi gigibain na siya. Hindi nga. ba? Nagpakuha ka na ba ng picture? Ako doon. Oo. Oo naman, nagpa-picture na ako doon. Talon-talon pa nga tayo, Mama Lo. ABS-CBN Station I, Christmas Station. Sinamantala na namin, nagka-picture na kami dyan. Oo, ayan. Icon na kasi ng QC yan. Eh, speaking of laban na para sa Oh. pamilya. Oh. Eto si Councilor Alfred Vargas. Naghain ng demanda laban doon sa mga nambully daw sa kanyang anak. Basa ko rin yun. Oo. Alam mo, sa totoo lang, no, yung ano ni Alfred Vargas, syempre, narrative niya yun, kwento niya yun, di ba? Na binuli yung anak niya, syempre, yung mga magulang ng batang ng bully di umano, dito sa anak ni Alfred, ay parang nagtatatawa pa raw. At the same time, parang yung that same bata, kid, parang kinadyot-kadyot para yung anak niya. What? So, narrative to ni Alfred. Kung totoo man ito, abay pangit talaga. Ngayon, syempre, lagi sinasabi noon kung sino nagkwento, siya abida. Tama. Kwento mo yan eh. Di ba, may ganyan, di ba? So, hindi rin naman natin alam kung ano naman yung panig nung kabila. Kasi, somehow, na-bash ng mga netizen yung kung sino man yung pinatutungkulan ni Alfred. Syempre, parang na trial by publicity sila eh. Na-judge na. Di ba, na-judge na agad sila. Para na public trial tuloy sila. Yung mga inaakusahan ni na Alfred. Ang sa akin lang, hinay-hinay muna tayo. Kailangan mabasa natin kung ano naman ang kontra-demanda o kontra-reklamo ng mga kampo naman ng dinidemanda ni Alfred at ng kanyang may bahay. Kung may pruweba ito. At oo, kung may pruweba, yung sinasabi ni Alfred. At ito na nga, dinukot nung ibang netizen, yung post ni Vel Bacosa. Ito yung partner ni Rob C. Dahil si Rob C ay nagsalita na rin tungkol dito sa issue. Kasi nakaladkad na rin yung pangalan nila. Ang sabi niya, at mo, gagamitin ko tong kulay violet kung Ay! Mahal Hindi ka mahilig sa violet ngayon, Tito Oji. Di ba? O, ayan, sabi niya ni Vel Bacosa na Feb 25 niya ipinost. Oh. At ito'y nakapin sa kanyang Facebook account. Last February 14, 2026, sa mismong araw ng swimming competition ng anak ko sa Rizal Memorial Stadium, naharas kaming mag-ina ng isang individual. Kahit babae ako at 8 years old lang ang anak ko, pinagdududuro niya at pinapahiya sa harap ng maraming tao. Nanginginig at umiiyak ang anak ko sa takot. Kahit gaano kasakit at traumatic, kinausap at pinakalma ako ni Rob, yung kanyang partner, yung tatay na anak niya, pagdating ni Rob. Kaya nanatili kaming tikom at pinagpasa Diyos na lamang namin ang nangyari. Respeto at kapatawaran ang nangibabaw. Pero hiling lang ng pamilya namin,
na sana naman huwag na ito maulit sa loob ng eskwelahan ng anak ko dahil may nakarating sa aking balita ng pagbabanta sa anak ko. Please lang, 8 years old lang yung anak namin, huwag naman sana. Kaya yung comment section nito, kasi naka-public ito ay sari-sari ng mga komento na parang itinutumbok na sila ba yung tinutukoy ni Alfred. So kung si Alfred ang tinutukoy nito ni Vel, kung totoo man yung kanyang claim na pinagdududuro yung kanyang anak ng isang individual, sino ang totoong bully? Kung totoo man yung claim nitong si Vel. Pag ito nga na si Vel Bacosa at si Rob C, yung tinutukoy ni Alfred dito, ang nakarating sa atin ay meron daw video na lalabas kung saan ayun ang magpapatotoo kung sino ang bully at sino yung binuli. Kung si Alfred nga ang tinutukoy nito. Tito Oji, bakit parang natanggal yung post ni Konsehal Alfred Vargas? Anong post yan? Anong post? Paano post ba? Yung nakaganyan, no? Ay, nakaganon. Wow. Siguro Tito Oji, dahil nabasa ko sa mga comment section, sabi nila parang daw masyadong dramatic, yung parang mga poster boy movie, mga ganun. So, iba-iba naman ang opinion ng mga netizen dyan. Ano? Bakit daw kailangan naka-white pag nagpa-file ng criminal case sa korte? Pag civil case ba, dapat iba rin Ah. naman. Ganun, ewan ko. Alam mo, sa totoo lang, ganun na talaga, naka-white, di ba? At naka-shades. Ayun, oo nga, yung legal mo. Hindi ko alam kung anong kapaniwalaan dyan na baka yung purity, ganyan, o baka yung tamang kulay para manalo sa kaso, gano'n. Mahirap sumausaw dito. No? Pero nakisawsaw din naman tayo. Kahit yung kalaban ni Alfred ang magsabi na ito yung ginawa ni Alfred sa anak ko. Ito yung ginawa ng anak ni Alfred sa anak ko. Kwento naman niya yun. Siya rin ang bida ng kwento niya. Di ba? Same goes to Alfred at sa kanyang wife. Kwento nila yon. Sila yung may-ari ng kwento at sila rin yung bida ng kwento. Hinay-hinay muna tayo sa paghuhusga. Abangan na lang natin itong mga kaganapan pa sa susunod. Alam mo, ang importante, hindi natin kinukonsinti ang bullying. Yes, we condemn bullying. Yeah. At saka siguro Tito Oji, dahil usapang pamilya yan, usapang magulang, kaya hindi nila hinahayaan maganon yung kanilang mga anak. Para di ba si Yasmin Cordy din nag-file ng sa school kung saan binuli yung kanyang anak. Karapatan naman kasi talaga na yung mga magulang na ipagtanggol yung kanilang mga anak. Oo naman. Diba? Pero yun nga, at the end of the day, ayan, the truth will prevail. Diba? Minsan din may mga magulang naman, generally speaking, may mga magulang na kinukonsinti naman yung kanilang mga anak na alam naman nilang bully yung anak nila kung bakit bulag sila, binabaligtad nila ang kwento. Meron din namang hindi naman bully yung anak, pero ang bully ay ang parents. Alam mo sa anak ko, na-experience ko rin yun sa kanila. Binully yung anak ko. Kasi nagpakita siya ng picture, Father's Day, doon sa kanilang school. Nakita yung picture namin tatlo. Dalawa pa lang anak namin. So, kinder pa lang si Erin at si Gadi. Daddy, si Ate Erin may sasabihin. Ano yun? Daddy, kasi yung kaklase ko si Jerome kasi nakita niya yung picture nating tatlo. Sabi niya, daddy mo ba yan? Oo, daddy ko. Bakla naman yung daddy mo Yun? Sabi ni... Paano niya nalaman? Meron siyang pinagtapat sa akin. Isa lang yung nasabi ko. Ano sabi mo? Ay! Confirm! Ay, Kaya Hindi. pala na-confirm. Doon ako yung muti-muti ako, naiiyak na ako eh. Ito naman. Mali, hayaan mo na siya magkwento, naiiyak na ako. Kasi, oh. hindi nga, sabi ko sa anak ko, ano sabi mo anak? Sabi ko, hindi, boy yung daddy ko, boy yung daddy ko. Hindi, bakla daddy mo, bakla daddy mo. Tapos sabi ko, so ano, napikon ka? Hindi daddy, kasi nilayo na siya ng teacher ko. Sabi ko, halika yung dalawa. Next time, kapag sinabi ng kaklase nyo, binuli kayo at sinabi ng bakla ang daddy nyo, sabihin nyo lang, ay ito. Ano? Confirmed! Walang demandahan. Wala nagsalita eh. Hindi, sabi ko sa mga anak ko, kapag sinabi nila, huwag kayo magalit anak, pag sinabi ng bakla nila. Magalit kayo pag sinabi nilang tomboy ang daddy. Ayun. Sana ganyan lahat ng mga parents. Ay, Diba? Walang away-away. Si Mira, yung 9-year-old kong sabi ko,
if somebody bullies you, what will you tell him? I will tell him, okay, bye. Oh. Ganun lang ang Diba? sabi ni Mika. Happy. Turuan. Di ba turo mo lang happy? Diba? Sabihin mo, okay, fine. O, tapos usapan. Sana ganyan. Sana ganyan lahat, love, 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 para masaya. Anyway, sana magkaayos. Kasi pangit pa rin naman na nagkakademandahan yung parehong parents. Tapos yung mga bata ay direktang apektado. At ang nakakaloka dito, nakita patuloy ng mga netizen yung mga mukha ng bata na hindi dapat nakikita ang mga mukha ng bata sa internet na nakakaladkad yung mukha nila, yung pangalan nila, di ba? Sana iniisip yan ng lahat ng magulang. Tinan nyo yan, na subject patuloy sa public opinion yung mga mukha ng bata. Binabasa agad yung mga mukha ng bata. Oo, mukha kang bully. Ay, mas bully yung gano'n, di ba? Tsaka tandaan natin, hindi lang sa mga bata nangyayari ang bullying, maging sa mga politiko, ang daming bullying niya na nangyayari. In what sense? In what way? Oo, may kilala nga ako na isang politician, kung talakan niya yung mga tauhan niya sa opisina, ganun-ganun na lang. Oo, na pinapaya sa ibang tao. Minsan, meron ng na paanak ng di oras kasi tinalakan ng amo. Yung mga ganyan, yung mga nakakarating sa akin, parang palamon nila yung kanilang mga tauhan, na parang sila lang ang punot dulo ng buhay nila, na paglingkuran sila, kahit mali naman yung ginagawa nila, kahit corrupt na yung kanilang amo, ganyan. Grabe naman yung totoo niyo. Sino ba yan? Sino yan? Hindi, yung isang politician to. Oo. Sabi ko, Diyos ko, ipag-pray nyo na lang yan, sabi ko dun sa tauhan. Ay, Diyos ko. Kung ayaw nyo mawala ng trabaho, di lunukin nyo na lang. Di ba? Ganun lang. Ay, naku, nakakaloka. May clue ko ba dyan? Hindi na ako bibigyan ng clue. Ay. Baka mabuli tayo. Ay, ayun. wag naman. Kaya dapat tayo, pagboboto tayo, susuriin natin ng bonggang-bongga at ng malaliman ang mga karakter, ang behavior ng sinusuportahan nating politiko. Oo, hindi ngayon at napakabait sa mikropono, sa entablado, mabait na rin siya sa likod. Kapag hindi nyo sila nakikita. Mas maraming salbahe sa likod. Teka naman. Ito lang naman ako. Pero hindi kayo Hindi naman politiko. ako tatakbo. O hindi naman kayo politiko, no? Nasa likod lang kayo. Ayan, ha? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lai, mga nanonood sa channel, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click lang yung subscribe button na nandiyan sa baba. At kung naibigan po yung ating episode ngayon, meron komento sa lahat namin chika. Comment below, click like button, huwag kalimutang i-click ang notification Dahil bell. pag dinlik nyo kayong una-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre Yes. pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At syempre, naisan po salamat sa MD Skin Beauty and Wellness Center for Skin, Face, Body, and Wellness. Andyan po sila sa Maria Ignacia, tapat na po ng ABS-CBN sa ground floor po ng Grandia Place for all your facial treatments, yung inyong medical weight loss program, di ba? Yung inyong endo laser lift, mag-book na po kayo. Syempre, ginagawa sa amin, yung ND Ultra Slim. Nandyan din ang NV Halo, Yes. pampag-glow ng skin, yes, yung Halo, at saka yung kanilang NV Endo Laser Lift. Yeah. At syempre pa, bakit kami magaganda ang aming mga ngiti? Yeah. Smile, guys! Ah. Diba? Gorgeous Smile Dental Clinic. Yeah. Diba? Ayan, magpa-appointment na kayo dyan. Napakahusay nilang gumawa. Thank you, Dr. Aliyah. Lalo na Last appointment to. Yes, tsaka si Doc JC Solis. Oo. At si Miss Ara Solis. Thank you so Yes, much. oo. At syempre pa, ang Ultra Mega. Ay, ito na nga, Mamaloy. Taas ang kilay dyan ang gusto magkaroon ng sariling sari-sari store. Kung ikaw ito, may good news kami sa'yo. Tutulungan ka ng Ultra Mega Supermarket sa pamamagitan ng Ka-Negosyo Card. Abay, ano ito, ha? 25,000 pesos para sa sari-sari store. Ano? Bet mo ba yon? Oops, sandali muna, ha? Huwag ka munang pumunta sa FB page ng Ultra Mega Supermarket para alamin ng detalye, ha? Mamaya na. Dito muna tayo sa hinihintay niyong secret code na ipinangako ko sa inyo, di ba? Ito na, ibibigay ko na. Kung gusto nyong manalo ng 1,000 worth of Ultra Mega Gift Vouchers, i-scan nyo lang ang QR code
na naka-flash ngayon sa inyong screen. Ayan oh! Ayan! At i-comment nyo na ang code na KANEGOSYO na. Kasama ang iyong pangalan at pinakamalapit na Ultra Mega Branch sa inyo. 10 worth 1,000 pesos gift vouchers ang naghihintay sa 10 mananalo. Naku, ikaw na ba ito? O ano pang ginagawa nyo, ha? Scan nyo na ngayon na mismo! Dali! At syempre pa, maraming salamat sa The Hungry Sibs. Yes! Ang may pinakamasarap na baked lasagna, Yan. baked potatoes, baked nachos. Ayan, di ba? Ang sarap. At saka yung kanilang truffle pasta. Yan. Oo. At syempre Baked salmon. baked salmon. Baby back ribs. Pakasarap. Oh. Baby back ribs. Sobra. Kung ayaw nyo nang magluto at gusto nyo lang mga may ihatid sa inyong party trays, ayan. Yeah. Punta lang kayo sa The Hungry Sibs. Yes. Thank Ang you. sasarap consistently. Yes. Etos yan. Mula pa nung pandemya hanggang Yes. ngayon, di Oo, ba? diba? At syempre ang 410 car wash. Yes. Ay! Oo, ni Wow. Josa, yung kanyang pa-hamburger. Yes. Pamili burger. Ang sarap ng Ang hamburger sarap. niyo. Yan ang bukod tanging hamburger na kinakain ko. Just Wow. kasi beef yan, di bawal ako sa beef, di ba? Pero yan, meron silang secret formula dyan eh. Secret Yes. recipe eh. Masarap. Oo, kaya lang sa Lemery, Batangas yan. Ayun. O, kaya sa mga karating bayan namin dyan, punta po kayo. Ang aking panayam naman kay Gino Hinolan, kilala niyo siya? Ay! Ako siya yung matalik na kaaway ni Doc Ron Samaniego. Talagang siya ay nagsalita, tsaka si Winner Anibang. Oh. Eto po. Saan ang gagaling yung away niyo ni Doc Ron Samaniego? You want an honest answer, Mama Oj? Yung kanyang mugshot peke. And I was just like, sa interview na napanood ko, okay. So Ganun hindi ka. siya peke? I don't Yung believe, mugshot. I don't believe na peke yun. Sa Maniego, I don't believe. Actually, grabe nga yung mga bashing sa akin dahil nga in-interview ko si Doc Samaniego at pinaratangan pa ako na tumanggap ng pera. Ano yung kinall out naman nila sa'yo? Yung mga nagbabakla-baklaan sa content na hindi siya dapat ginagawa. Yung dinirekta ko sila Marcy, Abdul, tsaka sila Ivan. Kahit umupo lang ako dito, Mama Ogs, mainis na sila. Wala na akong pakialam sa sabihin nila. Ayun ang masasabi ko kay Alvin Aragon, nagpapaka-Biblia ka, pero hindi ka nagpapakatao. Nagko-call out ka ng mga mali. So Mali. tama yung ginagawa mo. Wala kasi- Kaya ka nagko-call out? Yes, I dare you. Ano ang kaugnayan ni Winner kay Doc Ron? Nagka-crash out siya, galit na galit siya, naguhurumintado siya. Kung bakit daw galit na galit ako kay Dr. Ronaldin sa Muñeca. Talaga bang naniniwala kayo na hindi siya yan? Ayan. Oh, Diyos ko, nakakaloka. Kung mainitan na naman yun, Nagsimula Daya. kasi ito sa sa badingding, badingdong. Oh? Sa Bisayang, bobong bading, mga ganyan. Grabe. Oo, nakakaloka. naman. Hindi po ako nagsabi nun ha, kasi kaya nga tinutulig sayan eh. Si Doc Ron Samaniego, na Diyos ko, pati ako nakatikim ng bash nung in-interview Diba? ko. Ganyan, kaya kinuha naman natin ang panig nitong dalawang ito. At syempre pa, maraming salamat sa Silpul Joys. Ayan. Kung gusto niyo ng mga furnitures, mga magaganda at hindi niyo nakikita sa ibang mga furniture stores, ayun na po. Try nyo ang Silpul Joys dahil lahat ng klase ng furnitures, tables, chairs, Yes. lahat, ay, dyan yung matatagpuan. Yes. Kalidad. Promo, Ano pa promo. ha? Nag-customize pa sila. Nagpo-customize din sila, Oo. diba? Ayan, Silpul Joys. Ayan. At syempre, Tamerlane. Yes po! Meron kasi Tommy sa FB at Tommy Mopia sa Instagram. Hello! Yes. At ikaw naman, Josa. Yes, ako naman po, Diyos ko, kitang-kita niyo naman kung gaano ka-aesthetic ng aking salamin. Kaya maraming salamat sa Ideal Vision. Yes. At sa aming damit, ang NSP Studio. Yes, Maraming NSP. maraming salamat. At sa Headway Vera Salon. Wow. Ganda ng hair namin. Thank you. Thank Sa lahat you. po na aking social media account, i-follow niyo po ako, Josa Popo. Yes. At syempre,
Olivia. Ang ating YouTube channel, Hollywood Flip by Oliver Carnay. Yeah. Yes, at syempre pa, ito pa rin po inyong lingkod, Papa Osin Oji Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil kahit kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every kissing is a blessing! Ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na, dali. Jose, ikaw ba na, nabully na nung araw, nung bata ka? Ay, so Tito OJ, sobra, lagi-lagi. Oo, bakit? Paano ka binubully? Eh, sabi nila mukha daw akong kabayo. Ano ginawa mo? Aba, hindi sinasagot ko sila. O ano yung sinasagot mo? Ala. Tsaka ko pa sila. Aray ko! Ay, nakabully ka.